Makinig kayong mabuti, ito'y importante. Mukhang nanganganib na po ang ating Vice Presidente at saka ang ating Presidente dito sa ginagawa po ng speaker ninyo. Imbis na ang Pangulo ang gumagawa nito, bakit si Speaker Romualdez, mga idol? Medyo nakakatakot na po ang mga nangyayari sa atin, mga lodi. Ito po yung nakita natin sa palabas. Anong ibig sabihin itong courtesy call? Alam po ba ito ni PBBM? May pahintulot po ba ito ni PBBM ang pagtawag po ng courtesy call sa mga opisyal po ng ating AFP? Hindi ka ba nangangamba dyan, PBBM? Pag napa-impeach po si Pipi Sara Duterte, alam na natin ang susunod dyan. Si PBBM na po ang kanilang susunod na target. Dahil simulat sa pool naman talaga, si PBBM po ang kanilang tinututulan bilang Pangulo ng ating bansa. Itong mga Makabayan Black, ayaw naman po talaga sa mga Marcos. Kaya mga loyalista, kung kayo nagdarasal kayong ma-impeach si Pipi Sara Duterte, mag-isip-isip na po kayo. Dahil kung tama man ang aking espekulasyon, nanganganib na po ang pagiging Pangulo ni Bongbong Marcos Jr. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan, mga lodi. Makinig kayo, lalong-lalo na po dyan sa mga tansong talangka na todo suporta dito po kay Martin Romualdez. Pati kayo namimiligro na. Pakinggan nyo mabuti ang sasabihin ko. Dapat po maging mapag-obserba kayo. Puro kasi kayo galit kay VP Sara Duterte. Kaya hindi nyo alam, hindi nyo nakikita na posible na pong matraidor itong inyong amo na si PBBM. Pakinig kayong mabuti. Ito'y importante. Speaker nagpatawag ng meeting sa AFP. O sige, sabihin na natin siya po ang tinawag ng AFP. Pagbigyan ko po natin yung palusot ninyo dyan. Ito po ha. Sabi po kasi dito mga lodi, tingnan, nasa 17 opisyal ng AFP ang nag-courtesy call kay Speaker Martin Romualdez. Sabi po dito, ang 17 opisyal daw po ng AFP ang nagpatawag po ng courtesy call ha. Hindi ako naniniwala doon. Ayan po, nandiyan po yung listahan mga idol. I-search nyo lang po. Galing po yung kuha nito sa Speaker Office. Klarong-klaro mga lodi. Ang tunay na plano ni Speaker, bakit ka naikipagkita sa opisyal ng AFP? Anong meron? Anong pinag-uusapan o anong plano ninyo? Mukhang nanganganib na po ang ating Vice Presidente at saka ang ating Presidente dito sa ginagawa po ng Speaker ninyo. So eto ha, talong lang po natin uli kay Kong Hun. Sino ngayon ang atat na atat maging Pangulo ng ating bansa at sino po ang nagsimula talaga ng gulong ito? Pakinggan muna natin siya. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging Presidente ng maaga. Si Vice Presidente talaga ang tinatarget ninyo? Na atat maging Pangulo? Hindi nga sana tatakbo yan bilang Vice President pero gusto po kasi siyang isama nito ni PBBM bilang pangalawang Pangulo. Kung gusto talaga niya maging Pangulo at atat na atat siya, dapat doon pa dahil nasa pwesto si Tatay Duterte. At alam ni PBBM na wala siyang panama dito kung tumakbo tong bilang Pangulo ng ating bansa. Aminin nyo na kasi mga tansong talangka, hindi talaga kakayanin ni PBBM. Ito si VP Sara Duterte, bakit hindi nyo ba matanggap yan sa inyong mga sarili? Inamin po yan ni Amy Marcos na sila po talaga ay lumapit para maging Vice President ni Inday Sara Duterte nung time na yun dahil alam nila na pag tumakbo itong Pangulo, hindi mananalo si PBBM. Kaya po, ang gusto na lang sana nila maging Vice President. Masyado kasing mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Akala nyo talaga napakalakas nyo. Pero hindi nyo na nakikita na unti-unti na nanganganib ang inyong Pangulong pinaglalaban. O sige, tuloy nyo pa yung galit nyo kay VP Sara Duterte. O ito ha, bakit ko nasabi yun? Pinangungunahan na po kasi ni Speaker Romualdez si PBBM. Bakit po nagkakaroon ng gantong meeting o courtesy call daw kuno? Anong meron? Anong pinagpaplanuhan nyo? Anong gusto nyo mangyari sa ating bansa? Imbis na ang Pangulo ang gumagawa nito, bakit si Speaker Romualdez, mga idol? Medyo nakakatakot na po ang mga nangyayari sa atin, mga lodi. Ito po yung nakita natin sa palabas. Nagtitipon-tipon, nagkanya-kanya na po ng mga faksyon ang mga leader po o mga opisyal ng gobyerno. At ito na nga mga idol.
sinisimulan na po ni Martin Romualdez ang kanilang plano. Dahil kung wala kang planong hindi maganda dito sa ating bansa, anong ibig sabihin itong courtesy call? Alam po ba ito ni PBBM? May pahintulot po ba ito ni PBBM ang pagtawag po ng courtesy call sa mga opisyal po ng ating AFP? Tanong lang naman po, Mr. Martin Romualdez, ano po ang pinag-usapan? Ano po ang pinagpaplano nyo? Dapat magbigay po kayo ng mensahe dahil medyo alarming na po ang nangyayari dito sa ating bansa. Nagkaagulo na nga, tas ganito pa, may pagtitipon ng mga ganito. Ano yan, pinagpaplanuhan nyo na ba? Para ikaw na yung pumalit? Nagtatanong lang ha. So eto, dito pa lang halatang halata na. Si Speaker, mga Lodi, ay hindi na po sinusunod ang mga utos po ni PBBM. Noong nakaraan lang, November 29, sinabi ni PBBM na itigil na po ang planong impeachment dito po kay VP Sara Duterte dahil siguro nararamdaman na rin niya na nanganganib na rin siya. So ito, unang napansin natin, hindi na sinusunod ni Speaker ang mga utos ni PBBM dahil kung talagang meron po siyang respeto dito kay PBBM, siya na mismo ang magmamando dyan po sa Congress na itigil na po yung kalokohan nilang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Pero hindi sinuway pa rin po mga idol, tinuloy pa rin po ang plano ng impeachment at sinabihan pa po si PBBM ni Franz Castro na bakit mo kami dinidiktahan President Marcos. At ayun na nga, nagrally po sila mga idol at itinutuloy po nila ang plano po nilang impeachment kay VP Sara Duterte. Ito po yung malupit mga idol. Hinain na po nila yung impeachment complaint nila dito po kay VP Sara. Pangalawang complaint po ng mga grupo para po ipa-impeach si VP Sara mga idol. At naglalabasan po yung mga nagrarally dyan po sa labas ng Kongreso para po ipa-impeach ang ating Vice Presidente. Hindi ka ba nangangamba dyan, PBBM? Eto bakit ko po naitanong kung hindi ba nangangamba si PBBM sa nangyayari ngayon sa ating bansa na pai-impeach po nila si VP Sara Duterte? Para po sa inyo to mga loyalista na hindi po nararamdaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa, basta tinutuloy nyo lang po ang galit at puot nyo dito po sa ating Vice Presidente na totoong naglilingkod sa ating bansa. Marami po sa inyong nabubulag sa katotohanan. Kung sakali mang tama ang aking espekulasyon, kaya po nila atat na atat ipa-impeach si VP Sara Duterte dahil isusunod na po nila si PBBM. Dahil mga Lodi, kung si PBBM agad ang kanilang pinunteriya, siyempre ang papalit na Pangulo, di si VP Sara Duterte. Kaya ang sa tingin ko dito mga idol, kung hindi lang ako nagkakamali o kung tama lang aking espekulasyon, isusunod talaga nila si PBBM na ipa-impeach dahil napakadali lang ipa-impeach ni PBBM. Bakit? Ang dami pong mga perang nawawala. Ang daming mga pinagawang infrastructure na puro sablay. Ang dami pong nawawala at hiniram na pera sa iba't ibang sangay ng gobyerno. So, napakadali lang pong pa-impeach ni PBBM pagkatapos po nila dito kay VP Sara Duterte. Kaya kayong mga loyalista, magising na kayo sa katotohanan. Huwag puro galit ang iniintindi ninyo. Tapos, sinusuportahan nyo pa ito si Martin Romualdez? Hindi nyo lang talaga siguro alam o nararamdaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa na unti-unti na nilang ginagapang itong posisyon ni VP Sara Duterte para mapunta na po ang susunod nilang hakbang kay PBBM. Sige, para doon sa mga loyalistang tansong talangka na puro bash sa akin, tahiin nyo po lahat ng mga nangyari. Una, si Speaker Romualdez, kinaibigan po itong mga kampo ni Joma at ngayon namamayagpag sa Kongreso. Diba? Nagigets nyo na ba ako? Tapos mga Lodi, kung mapapansin nyo rin, si Romualdez at saka si Ko ang nagdi-distribute o nag-a-approve ng mga budgets. Bakit niya pinagbibigyan ng napakalalaking budget itong mga kongresistang ito? Bakit meron na tayong nakikitang courtesy call galing sa mga matataas na opisyal ng AFP? Bakit hindi alam ni PBBM na ganito na pala ang nangyayari sa ating bansa? Wala siyang kaalam-alam. Dahil mga Lodi, hindi niya po kontrolado si Martin Romualdez. At ang napapansin ko pa ngayon mga idol,
hindi na sila halos nagsasama nito ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Lagi pong si Martin Romualdez ang tumatayong pangulo ng ating bansa. Anak ng tinapay, hindi pa ba kayo nagigising? Hindi pa rin po ba kayo natatauhan? Gantong-ganto po yung ginawa sa ama ni PBBM. Tapos sasabihin nyo, fake news? No, klarong-klaro na. Anong susunod na hakbang dito pagkatapos nitong meeting ng mga opisyal ng gobyerno? Pag napa-impeach po si PP Sara Duterte, alam na natin ang susunod yan. Si PBBM na po ang kanilang susunod na target. Dahil simulat sa pool naman talaga, si PBBM po ang kanilang tinututulan bilang pangulo ng ating bansa. Itong mga makabayan black, ayaw naman po talaga sa mga Marcos. At dito lang po talaga sila nahihirapan kay BP Sara Duterte dahil wala po masyado silang makita o mapatunayang anomalya dito po sa pagiging vice presidente ni Sara Duterte. Kaya mga loyalista, kung kayo nagdarasal kayong ma-impeach si BP Sara Duterte, mag-isip-isip na po kayo. Dahil kung tama man ang aking espekulasyon, nanganganib na po ang pagiging pangulo ni Bongbong Marcos Jr. Kayo na po bahala humusga, basta ito'y aking sariling opinion lang naman. At base lang po sa aking mga nakikita o pinapakitang larawan sa inyo o mga video, doon lang po tayo nagbabase ng ating napagtutugma-tugma bakit po nangyayari ito dyan po sa loob ng Malacanang. Kaya antabayanan nyo po muli ang aking ilalahad ng mga video. Stay safe mga Lods and God bless you all. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman